Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Pinay sa Belgium. Pahayag ito, matapang na pahayag ni VP Sara tungkol sa napipintong impeachment complaint na isasampa na naman sa kanya. Matapang talaga, kalmado lang ang ating VP Sara. Sabi niya, if I get impeached, so what? That is my the end. Tapos, sabi niya. Parang relax lang siya. Sige, impeach niyo ako. So, saan nanggagaling yung kanyang confidence? Because of her character, yung leadership. Hindi ko nga piniling naging presidente. Pwede na akong magpresidente noong 2022. Kailang ayaw ko. Vice president lang. Impeach ako, sige. Impeach lang. So, hindi siya kapito ko. Kaya relax lang siya. Doon talo ang kanyang mga kalaban. Dahil iba ang karakter nito ang ating minamahal na VP Sara. O, pakinggan natin siya. Then that is my end. Tapos. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan pa naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Let's diba? see. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then... Gagastos pera ng taong bayan para i-impeach si VP Sara. Dalawang kongresista na, credible congressman, nagpatutol niyan. Una si Congressman Toby Chanco, binulgar niya yan na talagang pinilit nila na iparilis. Pinilit ni Martin Romualdez na iparilis ang mga pondo. Kasi nakakumit na daw yung nakaperma. Pumayag naman ang Malacanang. Release ang mga pondo na sana for later release. May mga strict guidelines bago ma-release. Kaya lang, mas importante sa kanilang impeachment kaya nirelease yung pondo. So, happy ang mga pumirma. Bago lang pinatotohanan ni Congressman Edgar Erese, may Deputy Minority Floor Leader. Sabi niya, yung mga aliado ng Pangulo, gusto nilang siraan si VP Sara. Kaya, nagkaluko-luko ang ating pondo. Hanggang namihasa na sila. Kaya grabing budget insertion na nangyari sa administrasyong ito. 1.2 trillion pesos ang total budget insertion for 3 years. Ang main objective, i-destroy nila si VP Sara. So, yung unang attempt nila, itong February 5, failure dahil dineclare na unconstitutional ng Supreme Court. Kaya lang saya, yung pera natin, wala na.
na kung saan-saan na napunta. Yung bali-balita lang doon, 150 million per congressman sa mga pumirma. I don't know how true yung amount. Hinintay sana natin si Mr. Saldico na isiwalat niya kung magkano ang talagang naibigay sa mga kongresistang pumirma. I'm sure alam niya yun. Kaya lang sayang, hindi pa niya, baka nagpahinga lang. Then later on, bigla na naman siyang magpapasabog. So ngayon, ayan, another demolition 2.0, sabi ni Attorney Rowan Aguanson. Maraming anggulo ang paninira kay BP Sara. Sinisiraan siya sa relationship. Mayroon daw 4 na mangingibig or lovers ni BP Sara. Isa, ang kanyang husband na tinaguri ang Polvoron Lord. Inakusahan ang husband niya. Tapos mayroong matandang Polvoron Lord din na Sami Uy na karelasyon daw ni BP Sara. Merong batang-batang basketball player. Meron ding chief of staff niya, si Atty. Zulueta Lopez. Karelasyon daw niya yun. Ayan, paninira sa karakter. And then paninira ni Ramil Madriaga. Pagman kunuhay siya ni BP Sara, nag-deliver ng bilyones. Kailangan kanyang testimony, wala. Napakahina. Tapos ito, impeachment. So, yung mga kasong plunder na isinampa kay BP Sara sa ombudsman, pag ma-actionan niya ng ombudsman, isasubmit na sa impeachment court, magiging ebidensya na yan. So, uusad na ang impeachment. Kaya lang hindi ako natatakot sa kahit anumang impeachment na ibato nila kay BP Sara. Hindi yan mananalo sa butuan. Bakit? Ang daming kakampi ni BP Sara sa mga senador. Tingnan nyo, sabay ka mo. Nabasa ko kanina. Parang nagbalik kasi binawasan ng mga kongresista yung budget ng Office of the Vice President. 800 million plus. Ginawa na lang 700 plus. Nabawasan ng 100 million plus. 130 million. Sabay kam, yun, binalik. Yung 800, yung original na budget sa NEP, ibinalik. Ano ibig sabihin niya? Na sila, alam na nila, malapit na ang 2028. So, they can try, sabi niya. Yes, you can try, but baliwala. If I'm impeached, that's my end. Tapos na ako, sabi niya. Talagang very confident sa kanyang leadership, sa kanyang sarili ang ating BP Inday Sara. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan, sa inyong suporta sa channel na ito.